Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong minomonitor po natin na low pressure area dito po sa may kanluran ng Zambales. As of 4 in the afternoon ay nasa 435 kilometers ito hilaga ng Pag-asa Island sa Palawan at base po sa ating analysis ay unti-unti pa rin lalayo itong low pressure area patungo po dito sa may central portion of Vietnam pagdating po bukas ng gabi hanggang sa madaling araw ng Tuesday. Itong low pressure area walang direct effect sa ating kalupaan, subalit bahagyang ini-enhance nito yung habagat or southwest monsoon sa may western sections of southern Luzon and Visayas. Samantala, isang low pressure area din po ang ating namataan sa malayong parte ng ating kalupaan, dun po sa may Pacific Ocean sa may parting Guam at nasa higit 2,500 kilometers naman po silangan ng northern Luzon. Base naman sa ating analysis, itong trough o yung extension ng low pressure area ang siyang nagpapaulan naman dito sa silangang parte pa ng Southern Luzon and Visayas at maaaring magpaulan sa mga susunod na araw. For the next 12 hours or mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw, malaking bahagi po ng Central, Southern Luzon and Visayas ang magkakaroon ng mga pag-uulan. Kung dito po sa western side, ito po ay dahil dun sa low pressure area dito sa may South China Sea. So asahan pa rin natin ang mataas na tsansa ng ulan over Zambales, Bataan, Metro Manila, dito rin po sa malaking bahagi ng Mimaropa and Western Visayas sa susunod na 12 oras. Pero yung mga pag-ulan natin, hindi na po katulad kahapon na minsan malalakas po at nagtagal ito ng 2 hanggang 3 oras. Yung mga pag-ulan natin, kalat-kalat at nagtatagal lamang ng 1 to 2 hours na hindi naman tuloy-tuloy. Dito naman sa may eastern side of Central Luzon, eastern side of Calabarzon, Bicol Region, natitirang bahagi po ng Visayas, at ilang parte po ng Caraga Region, asahan din po ang maulap na kalangitan ngayong gabi, nasasamahan din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, epekto ng trough or extension ng LPA sa malayong parte ng ating kalupaan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, dito sa may northern portion, kita itong mga puti. Associated po yan sa mga localized thunderstorms sa may southern portion of Cordillera, La Union, Pangasinan at mga kalapit lugar. Dito sa may Cagayan Valley, habang dito sa may northern portion of Mindanao, patuloy yung mga localized thunderstorms every afternoon dito po sa may parting Misamis provinces, dito po sa Bukidnon, Agusan provinces at ilan pang bahagi ng Caraga Region. By tomorrow, ilang bahagi pa rin po ng ating kalupaan na magkakaroon ng mga pag-ulan. Kung sa western side nga, inuulit natin dahil dun sa trough ng low pressure area dito sa may parting South China Sea na papuntang Vietnam, mataas ang tsansa ng ulan sa may Mimaropa, Zambales, Bataan, at dito rin po sa Batangas and Cavite. So mag-ingat po sa mga posibleng baha or pagguho ng lupa. So kung lalabas tayo ng bahay bukas, siguruhin po na meron dalang payong. Dito naman sa may silangang parte po ng Luzon, for Bicol Region and Quezon Province, asahan din po ang makulimlim na panahon sa halos buong araw by tomorrow, lalo na po sa tanghali hanggang sa hapon, and then mataas po ang tsansa ng mga pag-uulan at mga thunderstorms. Then dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, and maaraw naman po in general pagsapit ng umaga. Other areas of Central Luzon and Northern Luzon, generally fair weather conditions at sa ibang lugar bahagyang maulap ang kalangitan na sasamahan din ng mga pulu-pulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa ating mga kababayan sa Visayas, by tomorrow may epekto ng habagat pa rin or southwest monsoon itong Western Visayas. Asahan po ang makulimlim na panahon simula tanghali at maaaring magpatuloy ang mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Dito naman sa may Central and Eastern Visayas, dahil doon sa trough ng low pressure area, asahan din po ang maulap na kalangitan simula sa tanghali at maaaring magpatuloy ang mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang sa madaling araw sa pagsapit po ng Tuesday. Then dito naman sa Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan sa araw po ng Lunes, but then mataas po ang tsansa ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat pagkulog na walang kinalaman sa bagyo or LPA, pagsapit po yan ng hapon hanggang gabi. So far, wala naman tayong inaasahang pagtataas ng gale warning or babala sa matataas na mga alon sa malaking baybayin po ng ating bansa. So kapag meron tayong mga thunderstorms lamang, lalo na sa western side of Luzon at dito rin sa may eastern portion of Mindanao, asahan yung hanggang 2 metrong taas ng mga pag-alon. And for the next 3 days, Tuesday and Wednesday, nakikita natin na unti-unting lalapit yung low pressure area dun sa may Guam, palapit dito sa ating kalupaan. So maring nasa may silangan ito ng Luzon at nasa loob ng Philippine Area of Responsibility Tuesday or Wednesday. So yung trough of that low pressure area, magpapaulan pa rin po sa ilang bahagi ng Southern Luzon and Visayas. Pero dito sa Metro Manila, Tuesday hanggang Thursday, walang effect po from that low pressure area or from the southwest monsoon. Asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na sasamahan lamang ng mga saglit po na pag-ulan or pagkidlat, pagkulog.
Sa ating mga kababayan po dito sa Baguio City and the entire Cordillera region, Tuesday and Wednesday, bahagyang maulap at misang maaraw ang umaga hanggang tanghali at possible lamang po hanggang 24 degrees Celsius na maximum temperature. Then sa hapon hanggang sa gabi, possible na yung kaulapan na sasamahan ng mga pag-uulan. Then pagsapit po ng Thursday, mas mataas ang chance na uulan na as early as morning dulot ng unti-unting paglakas po ng southwest monsoon na unti-unting hatakin po ng low pressure area sa bisilangan po ng Luzon. Sa ating mga kababayan po for Bicol Region, Tuesday and Wednesday, asahan pa rin ang makulimlim na panahon na sasama ng mga pag-ulan. Light to moderate rains po ito in general at hindi naman po tuloy-tuloy. So siguruhin po na magdala po ng payong. Then pagsapit naman ng Thursday, asahan ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sasama ng kalat-kalat na mga pag-ulan pagsapit po ng gabi hanggang madaling araw. Sa atong mga kaigsuonan din na for Metro Cebu, sa Tuesday at sa Wednesday, asahan din ang epekto ng trough ng low pressure area. So itong eastern and central portions of Visayas, magiging maulan lalo na po sa tanghali hanggang sa gabi. Then pagsapit ng Thursday, bubuti ang panahon dahil by Thursday possible po na humina or maging circulation na lamang itong low pressure area sa may silangan ng bansa. At panghuli sa atong mga kaigsuonan din na for Metro Davao, sa kalagitnaan ng linggo ito asahan pa rin po ang bahagyang maulap at misang maaraw na kalangitan na sasama ng mainit na panahon pagsapit po ng tanghali hanggang 33 degrees Celsius. Then sa hapon hanggang sa gabi, possible yung mga pulupulong ulan or pagkilat-pagkulog na walang kinalaman sa anumang weather disturbance. Ang araw ay lulubog 5:51 ng hapon at sisikat muli bukas 5:45 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.